Magandang Balita version or Good News translation. So sabi po dito sa chapter 7 verses 37 to 39 ng John, ang sabi diyan, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at salita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso na nalig sa akin ay daloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ang espiritu dahil sa si Jesus ay di pa muling nabuhay at niluwalhati. So pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin at hinihiling ko po ng lahat po ay umukod bilang respeto po at paggalang po natin sa salita ng Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa araw na ito upang humingi na iyong pagpapala, ang basbas mo po sa aming pagkaunawa, sa aming puso. Linisin mo po ng iyong makapangyarihang dugo upang malaya kami na makatanggap ng pagpapala, ng pakikinig, ng kaligtasan na mula sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na lahat kami na naririto ngayon ay patuloy mo po kami na lagyan ng matabang puso, yung pagkaunawa namin ay patatagin mo, Panginoon, nang sa ganon, maintindihan po namin ang iyong mensahe para sa araw na ito. Aming Diyos, sa pagkakataong itong muli, inihiling ko po na pangunahan mo po ang iyong lingkod at patuloy mo po, Diyos, na pagkalooban ng karunungan sa aking pagsasalita. Ikaw ang mahayag sa buhay ko sa lahat ng ito na pangangaral namin. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito'y, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. So sa ating pong revelasyon ngayon, ito po ay ating pong tutunghayan sa chapter 7 ng aklat ni John, 37 to 39. Ito po ay ang the promise of the Spirit. Yan po yung ating pong itatakal po ngayon na kung saan ito po yung pangako na Espiritu ng Panginoon sa ating lahat ngayon. Amen. So, alam niyo po ba na sa talata po na ito, dito po natin makikita na ito po ay, sabi nga, ito ay, it is a timeless, actionable invitation. So, ibig sabihin, walang oras na na-aksyon na pag-anyaya sa atin ng Panginoon. Lahat ng mga nauuhaw sa presensya niya, nauuhaw ng pag-aliw, nauuhaw ng kagalingan, at nauuhaw sa lahat ng aspeto na ating mga pinagdadaanan ngayon. So, ito ay pinananawagan ng ating Panginoong Hesus na nakaranas ng spiritual na kauhawan. Nauuhaw po ba tayo spiritually? Na sabi nga, tayo'y lumapit sa Kanya ng directly to find complete satisfaction. So wala, kapag tayo nakaranas ng kauhawan spiritual, lalapit lamang tayo sa Panginoon nang sa ganun, sa Kanya tayo makakaranas ng kapunuan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So lahat po tayo ng mga mananampalataya ay mapupunuan ng Espiritu ng Diyos na ito'y magre-resulta sa atin upang yung ating kaloob-looban ay sumagana, mag-overflow ng buhay na kung saan makapagpala naman tayo o maging pagpapala tayo para sa iba. So alam niyo po, ito pong paalala ni John sa kanyang mga alagad. Again, sa panahon na siya ay malapit na litisin nung panahon na siya ay nagmiministeryo sa lupa at ang kasama niya ang kanyang mga alagad. So ito yung habang sila ay nagdiriwang ng Festival of Tabernacles, na ibig sabihin ito yung nung panahon sa Lumang Tipan, sa isang taon, mayroon na
mayroong tatlong bahagi sila na isineselebrate or ipinagdidiwang na kung saan isa itong pista ng tabernakulo, yung pinaka-the best sa kanilang pagdiriwang. Ibig sabihin, sa panahon na ito, ay dito nila inaalala yung kabutihan ng Panginoon. Yan, so inaalala nila dito yung kanilang paglalakbay, yung mga Israelita doon sa wilderness or sa ilang. During this time, they dwelt in temporary shelters to remember God's protection in provision. Sa kapanahonan na yon, lahat ay pumupunta doon sa Jerusalem. Nagkakaroon sila ng pilgrims na kung saan lahat lamang ng mga kalalakihan ng mga adult jewels, males were expected to make the pilgrimage to Jerusalem. So panahon ng Lumang Tipan, sa panahon ng pagdiriwang ng pesta ng tabernakulo, ay kalimitan doon, yung mga kalalakihan lamang ang talagang pumupunta doon sa Jerusalem para ipagdiwang ito upang alalahanin yung kanilang paglalakbay sa ilang. Na kung saan, nung panahon na yon ay nagbukal ang Panginoon ng masaganang tubig. So yung inalala nila yung provision ng Panginoon sa lahat ng mga Israel na sila ay nandoon sa ilang, nagkaloob ang Diyos ng bukal na tubig na hindi na sila mauuhaw kailanman. Amen. So makita natin dito sa talatang ito na mayroong makapangyarihan na tatlong bagay na kung saan ito ang pag-asa at yung ating mga inaasahan. So isa ito sa makikita natin dito sa talata na ating nabasa na kung saan number 1, bigyan natin ng diin yung paanyaya or invitation. If anyone thirst, so sabi niyan sa verse 37, ang sino mang nauuhaw. Jesus spoke this during the Feast of Tabernacles, a time when Israelites celebrated God's provision of water in the wilderness, but physical water only offers temporary satisfaction. So isa doon sa binigyang diin ni Juan ay yung paanyaya ni Jesus Christ na kung saan yung tubig na pansamantala ay na kanilang matitikman na kung saan tinatawag na physical water na mayroon tayo dyan, iyan ay pansamantala na makakapuno sa ating kauhawan. Amen? So kapag kayo nauuhaw, malaya kayo, physically na kauhawan, malaya kayong kumuha ng tubig upang inumin. Pero kapag spiritual na kauhawan or spiritual thirstiness, walang ibang makapagbibigay niyan kundi ang ating Panginoon. Amen? So, kung ang ino-offer namin sa inyo ngayon, literally, nakikita nyo, tubig na malamig o kape na nandiriyan sa table natin, si Jesus Christ, ang ino-offer niya ay yung, sabi nga, a timeless invitation, actionable invitation na kung saan sino mang nauuhaw sa atin spiritually, directly lumapit tayo sa ating Panginoon na kung saan siya ang kapunuan ng ating kauhawan. Amen. Jesus extends an open, unrestricted invitation to anyone feeling spiritually weary, empty, or unfulfilled. Thirst is the only prerequisite to come to Him. So, ibig sabihin, yung kauhawan, ito lamang yung kinakailangan upang lumapit tayo sa ating Diyos na buhay. Ayan, so kapag tayo nauuhaw, kapag tayo nakadama ng loneliness, nakadama tayo ng pag-aalala, amen po ba? Nakakadama tayo ng kawalan, o parang hindi tayo puno, hungkag. Sabi nga, ang kauhawan, ito yung kinakailangan natin sa Panginoon. Kauhawan natin ang Diyos. Amen po ba? Huwag nating i-offer o huwag nating ibigay yung ating pagkauhaw. Huwag nating hanapin sa mga literal na tao, literal na bagay, literal na sitwasyon sa buhay. Bagkos kapag kayo nakaranas ng emptiness, weariness, or unfulfilledness,
Directly, lumapit po tayo sa Panginoon sapagkat siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng kapunuan. Amen po. Number 2 points na dapat nating makita sa mga talata na ating nabasa sa John 7:37-39 is that the action. Ano ba yung action? Sabi ni Jesus, let him come to me and drink. Yan, sa verse 37 pa rin. So kailangan may action tayo, mayroon tayong gagawin, magpapasya tayo. To drink is the synonymous which believing in Jesus. Ibig sabihin, yung dapat nating gawin ay, yung pag-inom ay kahulugan ito ng pagtitiwala o pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Kaya minsan nahihirapan tayo sa ating mga journal. Ano bang ibig sabihin nito ng Panginoon? Ibig sabihin, may action tayong gagawin. Sabi, lumapit kayo sa akin at uminom. Lahat kayo ng mga nauuhaw. It is a conscious movement of the heart to receive Him in all His life-giving qualities. So, ibig sabihin, ito daw po yung conscious na ating pagkilos sa puso natin. Natanggapin natin ang Diyos at ang kanyang yung buhay na nagbibigay sa atin ng kanyang mga quality. Ano ba yung quality ng Panginoon? Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kapayapaan, at yung kagalakan na nagmumula sa Kanya. So, a conscious movement of the heart. Ibig sabihin, to drink. Let Him come to me and drink, sabi ni Jesus Christ. So, we don't need to earn this drink. We simply receive it as a free gift. So, hindi daw po natin kailangan na pag-ipunan yung inumin na yon na inaalok sa atin ng Diyos. Amen po ba? Bagkos, kailangan lamang simple lamang natanggapin natin ito mula sa Kanya bilang libre na regalo sa atin ng Diyos. Amen. So, kung bakit yung iba nahihirapan lumapit sa panahon na sila ay hungkag, sa panahon na sila ay nag-aalala, sa panahon na sila walang presence ng Holy Spirit, nag-aalala sila paano sila lalapit. Sabi nga, hindi natin kailangan pag-ipunan yung inumin na inaalok sa atin ng Diyos. Bagkos, simple lamang natanggapin natin ito mula sa Kanya as yung regalo, libreng regalo sa atin ng Panginoon. Amen po. Amen. So number 3 na points na dapat nating makita sa John 7:37-39 is that the promise. So ano ba itong promise na ito? The promise of rivers of living water. Sa verses 38 and 39, makikita natin dito yung kanyang pangako sa atin na mga ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, marami yung ilog. Rivers of living water. Jesus promises that when we believe in Him, He will permanently place the Holy Spirit inside us. Ito yung pangako ng Panginoon. Yung tubig na buhay. Sabi nga, maraming ilog ng tubig na nagbibigay buhay sa atin. Ilalagay yan sa atin ng Panginoon permanently na. Ibig sabihin, wala nang alisan. Once na lumapit tayo at tanggapin natin ito, wala nang alisan niya na ilalagay sa ating puso ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? The Holy Spirit becomes an unstoppable, ever-flowing river of life. This means 2 things for the believer. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu, ito ay magiging hindi mapipigilan, hindi mapipigil, at walang katapusang aapaw sa atin. So, mayroong aspeto sa buhay natin na paglalagyan ang Panginoon. Ano ba itong dalawang aspects? Number 1, inward satisfaction. Ibig sabihin, pag-apaw mula dun sa ating kaloob-looban. Our deepest spiritual thirst is continuously quenched. So, ibig sabihin, yung ating malalim na kauhawan ay patuloy itong mapapawi. Amen. Kapag tinanggap natin yung sabi nga, unstoppable na ever-flowing river of life na ibibigay sa atin ng Diyos. And then, ano pa ba yung isa pa na
bahagi sa buhay natin na paglalagyan ng Panginoon ng hindi mapigil na daloy ng tubig, which is the Holy Spirit. Ito yung outward overflow. Ibig sabihin, the love and joy we find in Christ will naturally spill out of us. Ibig sabihin, ang pag-ibig, yung kagalakan na makikita natin sa ating Panginoon lamang natin matagpuan, ito ay natural na magfo-flow mula sa atin, allowing us to minister. Kaya tayo nakakapag-minister dahil mayroon tayong outward overflow of the Holy Spirit. Amen. Kasi kung wala kayo niyan, lalo na doon sa mga nagagamit na ng Panginoon, you will never minister to others. So hindi tayo makakapag-ministry, hindi tayo makapaglingkod sa ating kapwa. It's because kapag lacking tayo ng overflowing ng Holy Spirit. Amen po. Outward overflow. Ibig sabihin, pag sinabing inward satisfaction, ito yung malalim na spiritual na kauhawan natin na kumbaga patuloy na napapawi, yun yung bunga noon kapag ang banal na espiritu ay sumaatin. At yung ating yung pag-apaw mula sa labas, ibig sabihin, kaya tayo nakakapaglingkod is because of the Holy Spirit na umaapaw na nagfo-flow siya sa atin, na kung saan ito yung nagiging dahilan kung bakit tayo nakapaglilingkod doon sa mga nauuhaw din na nakapalibot sa atin. Amen po ba? So, kalimitan sa ating pagministry sa labas, marami tayong natatagpuan is spiritually lacking sila ng kauhawan, pero literally, yun yung kanilang laging binibigyan ng pansin yung kanilang pagkauhaw sa literal. Kauhawan sa kayamanan, kauhawan sa pagiging sakim, yun yung kanilang nagagawa. Pero yung spiritual na kauhawan, hindi nila binibigyan yun ng pansin kasi hindi nila alam kung saan kukuhanin. Bakit hindi naman nila tinanggap ang Panginoon? Ito ay nararapat lamang doon sa mga nananampalataya kay Kristo. May pananampalataya ba tayo kay Jesus Christ? Amen. So kapag wala tayo nito, hindi natin mararanasan itong sinasabi na spill out of running water that gives life. So, yung rumaragasang tubig sa atin, lumalabas yun. Yun yung bunga kung bakit nakakapag-pray tayo sa may sakit. Amen po ba? Nagiging nakakapag-comfort, nagiging kaaliwan tayo doon sa mga nangangailangan ng aliw. Amen. Yung iba, ang kaaliwan nilang hinahanap, literal. Pero tayo, dapat ang makita natin, bigyan natin ng diin yung kaaliwang espiritual. So, diyan sa John 16, sa chapter 16 ng John verses 7 to 15, makikita natin dito sa mga verse na ito na kung saan si Jesus Christ, He promises to send the Holy Spirit to guide and comfort believers after His departure. So, kung mapapansin natin diyan sa John 7, tingnan natin. John 16, 7 to 15. Nandyan ba sa ating screen? Sabi diyan sa verse 7, sa 7. Ano ang sabi diyan? Ayan, sabi dito, "But I am telling you the truth, it is better for you that I go away." So sabi sa Tagalogin natin, "Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikaibubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sila nananalig sa akin sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita.
at tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. So, yan. So, sabi sa 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. So ito yung pangako ng Panginoon na banal na Espiritu na siyang mag-guide at mag-aaliw sa lahat ng mga mananampalataya pagkatapos niyang umalis. Saan pupunta si Jesus Christ? This Spirit of truth will convict the world of sin, righteousness, and judgment, and continually reveal Jesus' teaching to His followers. So kung titingnan natin sa mga talatang ito, makikita natin dito yung advantage ng pag-alis ni Jesus Christ sa verse 7. Jesus explains that it is actually better for the disciples that He lives. So sinabi ni Jesus Christ sa verse 7 dito sa John 16 na mas maigi daw po, mas mabuti pa para sa kanyang mga alagad na siya umalis. Bakit? If Jesus does not depart, the Advocate or the Holy Spirit cannot come. So, kung hindi aalis si Jesus Christ, hindi darating ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit. So, katulad din natin, kung hindi siya namatay at nabuhay at muling nabuhay at umakyat sa langit, hindi tayo makakaranas ng Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi niya, mas maigi sa kanya, sabi sa kanya mga alagad, mas mabuti na ako'y aalis. Nang sa ganun, matatanggap niyo ang Espiritu ng katotohanan. Jesus' physical presence is localized. So, ibig sabihin, yung presensya ni Jesus Christ, ito ay may limit. Ibig sabihin, may limitado lamang. Pero itong Holy Spirit na kanyang ipinangako mula sa kanyang mga alagad hanggang sa kapanahonan natin ngayon, ay sabi nga, buong mundo, lahat mararanasan ito. Lahat na tumanggap at nanampalataya sa kanya, siya ay Diyos at tagapagligtas. Mararanasan ito. Amen. So, dito ipinaliwanag ni Jesus Christ na dapat talaga siyang umalis at ito ikakabuti ng mga alagad at sa kapanahonan natin ngayon. Amen po ba? Kasi sa panahon natin ngayon, kung wala tayong Holy Spirit, wala tayong conviction sa kasalanan. Amen po ba? Walang magtatanggol sa atin. Amen po? Then makikita natin dito yung conviction ng sin. The Spirit will convict the world of its error regarding sin. Specifically, the fundamental sin is the refusal to believe in Jesus. So, ibig sabihin, maraming iba't ibang kasalanan. So, ang banal na Espiritu, siya yung magkukonvict sa atin. Siya yung magpapaalala sa atin. Amen po ba? Ng kasalanan sa buong mundo, sa ating mga ginagalawan. Siya yung magbibigay sa atin ng preno para hindi natin magawa yung kasalanan na yan. Kaya minsan, nakakagawa tayo ng kasalanan, it's because wala tayong conviction of sin. Amen? Kaya dapat maunawaan nating lahat, kahit sa ating mga leaders na unti-unti na ibinubukal ng Panginoon yung ating kaunawaan about the promise of the Holy Spirit, dapat makikita natin doon sa ating mga mahal sa buhay, bakit sila nakakagawa ng kasalanan? It's because wala silang conviction of sin. Bakit? Hindi sa kanila nagdidwell ang Holy Spirit. Amen po ba? Hindi sa kanila namumuhay ang banal na Espiritu. Amen po. Bakit? It's because hindi nila tinatanggap. Amen po ba? So sabi nga, iba't ibang kasalanan na kumbaga, iba't ibang kasalanan, lalo na yung pagtanggi na manampalataya kay Jesus Christ.
So, dapat natin niyang makita. Kaya wag na kayong magtaka, bakit ba ito ipinapanalangin ko naman? Pero, panay pa rin ang gawa ng kasalanan. Alam niyo po ba, isa lamang ang makikita diyan natin, hindi nananahan sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, siya yung magkukonvict sa atin para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Amen po ba? And then the conviction of righteousness, sabi diyan sa verse 8 to 10, the Spirit proves the reality of God's righteousness because Jesus is returning to the Father. So ito yung magpapaalala sa atin. Ipoprove ni Jesus Christ mula sa kanyang pag-alis yung realidad na ang katwiran ng Diyos ay totoo. Amen po ba? Dahil siya ibabalik na sa kanyang Ama. Hindi na siya makikita pa ng buong mundo. Babalik na siya sa kanyang Amang nasa langit. So si Jesus Christ, vindication proves He is the Son of God. So yun yung kanya, yung kanyang pagpapatuto, yun yung magpapatunay na siya ay anak ng Diyos. Amen po ba? Yung sabi pa, yung conviction of judgment, yung kapasyahan ng paghatol. The Spirit exposed that the ruler of this world is already condemned. Sino ba yung ruler of this world? Si Satan. Amen po ba? So, talagang ipapakita ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang ipinangako na Espiritu Santo yung kapasyahan ng paghatol. Amen po ba? Na kung saan si Satan ay talagang hinatulan na. Amen po ba? Assuring believers that evil will ultimately face God's justice. So, ito'y sinisigurado sa atin ng Panginoon. Lahat na sumasampalataya, amen po ba? Lahat na sumasampalataya na si Satan, ang demonyo, ay humarap na sa hukuman ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung gumagawa ka pa ng kasalanan, it's because you don't have conviction of sin. Ang Espiritu ng Panginoon na hindi nananahan sa puso mo, hindi nakikita mula sa hindi siya nagpuplo mula doon sa kaloob-looban mo papalabas, walang nakikitang bunga ng Espiritu ng Diyos sa pamumuhay mo. Amen po ba? Punta tayo doon sa Acts chapter 1 verse 1 to 5 na kung saan dito natin makikita yung pagbabautismo ni John sa tubig. Chapter 1. Ano po ang sabi diyan? Sabi dito, mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya ay nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama pa nila. Pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal ay babautisman kayo sa Espiritu Santo. Amen. So, si Jesus Christ, nabaptize siya in water. Si John, nagbaptize siya in water din. Tayo, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad, you will baptize in the Holy Spirit at malapit na yon. Kung si John daw po ay nabautismuhan sa tubig. Kaya sabi ni Jesus Christ doon sa mga alagad niya, huwag muna kayong aalis. Kasi pagkatapos ng 40 araw, pag ako'y namatay, akyat ako sa langit, darating na ang ipinangako ko sa inyo. Ano yung promise ni Jesus sa mga alagad? Yung Holy Spirit. Sa kung paano na si Juan ay nabautismo sa tubig, kayo, babautismon kayo ng banal na Espiritu. Malapit na yon. So, transition from Jesus' earthly ministry to the birth of the church. Jesus
his disciples to remain in Jerusalem and awaits the Father's promise, the baptism of the Holy Spirit. Amen. So this shift their focus from water baptism to the empowering presence of the Holy Spirit needed for their global mission. So dahil dito sa pangako ng Panginoon, lahat ng mga alagad niya, na-shift yung kanilang focus sa halip na dati, kung na-focus sila doon sa pagbautismo sa tubig, na kung saan si John ay binautismuhan, na-focus sila na maranasan yung empowering ng presence ng Holy Spirit, na kailangan nila yon. Bakit? Magmi-mission sila worldly. Amen? Yun yung pangako. Kaya sabi nga, hintayin natin ito. Kaya alam niyo po ba, lahat, bawat isa po sa atin dapat na mabautismuhan tayo sa Espiritu ng Diyos. Yung water baptism, katulad ni John, una po yan ang ating maranasan bilang pagsunod po natin sa kautusan at sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Pero itong ipinangako na Holy Spirit sa atin, na baptism of the Holy Spirit, we must be. Kaya dapat nating i-desire ito para tayo magamit ng Panginoon. Amen po ba? So, makikita natin dito na sa mensahe na ito ni Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, this emphasizes the three concept for the early church and modern believers. Para sa atin na ito, mula doon sa paano na itayo ang iglesia at sa atin namang mga moderno ng mananampalataya. Ano yung nangyari? Una, makita natin dito yung preparation. Mayroong preparation over haste. Ibig sabihin, si Jesus commanded them to wait in Jerusalem. Hinanda muna niya yung kanyang mga alagad. Waiting was not wasted time. So lagi nating tatandaan, hindi daw po sayang ng oras yung paghihintay, but essential preparation to receive the spiritual power required for their upcoming ministry. So kung paanong i-prepare ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad doon sa Jerusalem para sa pagdating ng ipinangako ng kanyang Ama. Amen. Para sa kanilang pagministeryo, sila ay mai-empowered ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na kung saan makapag-ministry na sila. So yun yung kailangan nila. Kasi nasanay sila na bagamat kaunting panahon yung pagsasama-sama nila, nasanay sila na labing kasama si Jesus Christ. Kaya hindi sila sanay na magmiministeryo na walang kasama. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi pwede. Kailangan kong umalis para maranasan nyo, para dumating sa inyo ang ipinangako ng aking Ama at sinasabi ko naman sa inyo na Espiritu ng Panginoon, Espiritu Santo, na kung saan hindi ito darating. Kaya hindi natin mararanasan yung Espiritu ng Diyos kung hindi si Jesus Christ na matay doon sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po natin yan. Amen po ba? Then makikita natin yung transition ng kapangyarihan. Paano ba yung pagbabago ng kapangyarihan? Jesus contracted John's baptism with water with the promised baptism of the Holy Spirit. So while water baptism represented repentance, the Holy Spirit baptism would provide supernatural boldness and ability. So ito yung pagbabago ng kapangyarihan. Ibig sabihin, samantala, yung bautismo natin sa tubig, nagre-represent ito na inilubog na natin o iniwan na natin yung ating mga kasalanan ay nalubog na doon sa tubig. So, ibig sabihin, wala na yung luma, bagos kayong lahat ay binago na. Amen po ba? Pero itong Holy Spirit na baptism, ito yung magpo-provide na magkakaroon tayo ng supernatural power na yung sa iyong pananalangin, makapagpapalayas ka ng demonyo. Amen po ba? Makapagpapagaling sa mga may sakit. Marami tayong mga kakayahan na madadala sa atin itong Holy Spirit na baptism. And then makikita natin dito sa Acts 1-5 is that the continuation of the ministry. Yung nagpapatuloy yung ministeryo, bakit lagi tayong napupunuan? As the introduction of the book of Acts, it connects the end of the Gospel of Luke with the expansion of the church. So, ibig sabihin, kung nakikita natin sa pasimula na chapter 1 na binasa natin, itong makikita natin kung paano nabuo yung iglesia doon sa Gawa na kung saan
may connection ito doon sa katapusan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Lucas. Amen po ba? Kung babasahin natin, patungkol ito sa pagpapalawig ng iglesia. It establishes that the miraculous ministry of Jesus is not over. So, ibig sabihin, na nagpapakita daw po ito na hindi pa natatapos yung malahim-malang pagministeryo ni Jesus Christ, but is now continuing through His followers equipped by the Spirit. So, ibig sabihin, yung ministry ni Jesus Christ hindi pa tapos. Amen po ba? Kahit na wala na si Jesus Christ, kahit na siya pinako na, namatay na doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pa tapos yun because yung pangako niya na banal na Espiritu. Amen po ba? Magpapatuloy para sa atin ngayon na mga mananampalataya na inihanda sa pamamagitan ng empowering of the Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nararanasan natin yan. Hello? Kaya dapat sa cell group pa lang, kayo'y na mayroon na kayong orientation, ano ba yung banal na espiritu na sinasabi? Ang banal na espiritu, ulitin ko ulit sa pakasimula, ito yung ipinangako ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Na sabi niya, hindi niya ito ikakalob sa alagad niya at sa atin ngayon kung hindi siya aalis. Yung pag-alis ni Jesus Christ, hindi siya pumunta sa Saudi Arabia o sa Japan o sa kung saan lugar, kundi siya ay aalis, siya ay namatay sa krus, nabuhay na magmuli at muling umakyat sa langit. At ang kapalit ng kanyang pag-alis, yung pagbaba naman na ipinangako ng banal na ng kanyang amang nasa langit na banal na espiritu para sa atin to empower us, to give us power to heal the sick. Amen po ba? Kaya tayo hinahanda sa pamamagitan ng empowering of the Holy Spirit para tayo makapag-ministry. Kung nakikita nyo sa ating prayer, kung bakit mayroon tayong empowering of fire, it's because we are equipped to minister to others. Amen? Hinahanda tayo para makapaglingkod tayo sa iba. So, punta tayo dyan sa Acts 2, 1-4 uli. Yan. Sabi niyan sa 1-4, pagkat nagkakatipon silang lahat ng isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu at magsimula ng iba't ibang wika. Nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So minsan nararanasan natin ito. Ano ba? Pagdating ng presence ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, it is a sound like a strong wind. Para siyang malakas na hangin na dumarating sa atin. That is the arrival of the Holy Spirit on the Pentecostes that depicted as a sudden, powerful and unifying phenomenon. Makapangyarihan. Kaya pag dumarating sa atin, di ba, yung sa mga warrior natin, napapansin nyo, hindi nyo mapigil yung inyong mga labi. Amen po? Hindi nyo mapigil yung mga kamay. Yung nandiyan, hindi nyo maintindihan bakit ka lumalaki. Amen po? It's because of the unexpected na kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Spirit sweeps through the disciples like a wildfire. So, nung panahon na yun, nung dumating ang Espiritu ng Panginoon sa mga alagad, parang apoy. Parang, alam nyo ba yung wildfire? Na parang isang iglap lang na sweep silang lahat sa dilang apoy, empowering them to speak in various languages as the Spirit guides them. Kaya dapat sa ating mga speak in tongues, mayroon dapat tayong propetesa or mga nag-interpret. Amen po ba? May nag-prophesy, may interpreter. Dapat ganun. O kung hindi naman, doon sa nagsasalita ng wika, ano ba yung pinasasabi sa iyo ng Panginoon? Kasi hindi po pwede na nagsasalita tayo ng iba't ibang wika kung hindi naman natin naintindihan mismo na binababaan ng kapangyarihan ng Diyos.
Dapat, Lord, kapag hindi mo pa naman, Lord, ano po bang ibig mong sabihin? Ano po ba yung gusto mo na sabihin ko sa kabuuan? Kapag bumababa po kapag may nag-speak in tongues po sa inyo, dapat tatanungin nyo si Lord, Lord, ano bang ibig mo pong sabihin nito para masabi ko po sa kanila? Amen po ba? Kakausapin mo ang Panginoon at tuturuan ka niya. Siya yung mag-guide sa atin. This passage described the scene as a sudden gale force wind like a wildfire that filled the place, leading the disciples to speak in new languages as prompted by the Spirit. So hindi tayo makakapag-speak ng speaking in tongues kung hindi tayo inuudyo ka ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Hindi natin yan masasabi kung walang udyok ng Espiritu ng Diyos. Para tayo niya na nagsasalita sa hangin na walang nakakaintindi. Amen po ba? So, it must be prompted by the Spirit kapag tayo nag-speaking in tongues. So, kung punta naman tayo dyan sa Ephesians chapter 1, 13 to 14, ano ang sabi dyan? It's in Christ that you, once you heard the truth and believe it, found yourself home free, signed, sealed, and delivered by the Holy Spirit. So, sabi yan dyan sabi sa Tagalog, nandyan ba sa ating Ang sabi dyan sa Tagalog, Ephesians 1, 13 to 14. Ang sabi, and you also became God's people when you heard the true message, the good news that brought you salvation. You believe in Christ, and God put His stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He had promised. The Spirit is the guarantee that we will receive what God has promised His people, and this assures us that God will give complete freedom to those who are His, and let us praise His glory. Sabi nga, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Amen. So sabi nga, ito yung, kung tutuusin, sabi nga, ito yung down payment na mula sa Diyos, na kung saan, is mula doon sa first na kanyang pangako sa atin, amen, a reminder that will get everything. So, kapag yung pangako sa atin ng Panginoon, ay bibigay niya ang lahat sa atin, lahat na sumasampalataya. Amen po ba? Kapag narinig natin ang katotohanan at pananampalatayaan na natin ito, amen. So, makikita natin yung tayo'y maliligtas, magiging free na yung ating mga sarili, at tayo ay magkakaroon ng tatak, at tayo mapapalaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kapag wala ang tatak ng Espiritu ng Panginoon, hindi tayo inherit ng pangako ng Panginoon. Apostle Paul explains that when we hear and believe the message of salvation, we are signed, sealed, and delivered by the Holy Spirit. Saka lamang tayo makakaroon ng tatak na tayo ay, ligtas na. Kaya dapat lahat tayo panahanan ng Espiritu ng Diyos. Sino ba dito yung wala pang Espiritu ng Panginoon? Yung namumuhay pa sa kasalanan. Kapag namumuhay ka sa kasalanan, tumpak, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. And you are not sealed. Wala ka pang tatak. At hindi ka makapagmamana ng mga pangako ng Diyos. Lahat na pangako ng Panginoon, makakamtan yan ng lahat na tumanggap, nanampalataya at tumanggap ng mensahe ng kaligtasan. Siya ay magkakaroon ng tatak at siya ay mapapalaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. This Spirit acts as a divine payment, guaranteeing our eternal inheritance until God's ultimate plan is fulfilled. So, yung ang Espiritu ng Panginoon daw, yung parang siya yung magiging daluyan natin na banal na kabayaran na nagmagarantiya ng ating mana na panglangit. Amen po ba?
na hanggang sa dumating yung plano ng Diyos, hanggang sa ito ay matupad, ito yung magagarantiya sa atin ang Espiritu niya. Kaya kapag hindi nagdidwell sa atin yung Espiritu ng Diyos, hindi tayo magkakamit ng mana ng Panginoon, yung kaligtasan. Kaya sikapin natin yan. Amen po ba? Alam niyo po ba, there are ministries na they are not aware of the Holy Spirit. Kaya tayo dito, kaya natin yan itinuturo para hindi kayo maging, para kayo ay hindi kayo mawala ng kaalaman. Bagkos magkakaroon kayo ng kaalaman na mahalaga ang Espiritu ng Diyos. Mahalaga yan. Siya yung nagko-convict sa atin. Siya yung preno natin para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Siya yung preno natin para hindi tayo nakakapagmura. Siya yung preno natin para hindi tayo nakapagdesisyon ng mali. At siya yung preno natin para hindi tayo mahulog doon sa impyerno. Amen po ba? Conviction of sin. Siya yung nagko-convict, siya yung nagpapaalala, ops, mali yan. Magpaplano ka pa lang, ano bang numero ang tama? Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, binago ka na. Anak, binago ka na, hindi ka na dapat nagtataya. Hindi ka na dapat naninigarilyo, hindi ka na dapat umiinom. Binago ka na. Tandaan po natin, without the seal of the Holy Spirit, we cannot inherit the heavenly riches of Jesus na pangako sa atin. Kaya kung hindi tayo maniniwala, kung yung ibang mga denomination naniniwala na dito sa lupa, ito na yung impyerno. Amen. Tayo, hindi ba tayo maniwala sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos? Through the Holy Spirit, we are free. Pinalaya tayo sa kasalanan kasi ang masamang espiritu, hindi yan mapapalaya ng kapwa niya samang espiritu. Amen po ba? Kailangan mayroong mabuting espiritu na magpapalaya sa masamang espiritu. Amen po? Kaya, ikaw ba'y napalaya na? Kung ikaw'y napalaya na, ibig sabihin, kung anumang spirit mayroon dyan sa katawan ng tao, espiritu yan ng pag-iinom, pangangalunya, amen po ba? Pakikiapid, pagnanakaw, amen? Hindi yan mapapalaya ng kapwa espiritu ng demonyo. Kasi kapwa kayo demonyo, hindi kayo pwede magpalayaan sa isa't isa. Siguro, pwede pa kayong mag-holding hands, tara, mag-aakay pa tayo ng marami. Amen po ba? Ayan, tingnan nyo nga po ang katabi nyo. Ayan po. Nakikita nyo ba ang Espiritu ng Panginoon sa kanila? Ang banal na Espiritu, siya yung nagpapalaya sa atin. Ano ba yung dapat na palayain sa atin? Yung galit, puot, hinanakit, tampo, grieviness. Amen po ba? Kung walang spirit sa buhay mo, lalabas ka dito. Wala lang, hindi mo naranasan ang kalayaan. You are not free. You are not sealed. So walang tatak sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Sabi diyan sa Ephesians 4:30, don't grieve God. Don't break His heart. Anong sabi diyan? Ephesians chapter 4, verse 3. Ang sabi diyan, sa 30, ang sabi niya, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait na kayo at maunawain at magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, do not grieve God. Huwag daw po nating pighatian ng Espiritu ng Diyos. Amen. Huwag nating bigyan ng kapighatian yung Espiritu ng Panginoon na humihinga para sa atin. Bakit ka humihinga ngayon? Lahat tayo, humihinga ba? Kung bakit tayo humihinga ngayon, it's because of the Spirit of God. Amen. So wag natin yung bigyan ng wag natin bigyan ng sama ng loob. Sabi nga, it is the most ultimate part of our life, making us fit for Himself.
don't take such a gift for granted. So wag daw natin i-take for granted yung Espiritu ng Panginoon na humihinga para sa atin. Wag natin yung bigyan ng kalungkutan. So sabi nga, kung mapapansin natin, ito yung panawagan sa atin na that we must to live honorable. We must to live honorably by emphasizing how our daily actions. So, dapat mamuhay daw tayo na mayroong kabanalan, na kagalang-galang, na kung saan nag-i-emphasize ng ating pang-araw-araw na gawa, ano ba yung mga kinikilos natin, yung ugali natin, yung ating yung mga pananalita na direct na nag-impact our close relationship with God. Amen. So nananawagan ito na dapat mamuhay tayo na mayroong kabanalan, na maging kagalang-galang. Amen po ba? Hello. And sabi dito, anong ibig sabihin? Do not grieve God. The original warning against bringing sorrow or distress to the Holy Spirit who indwells believers. So, ibig sabihin, binabalaan tayo, winawarningan tayo na huwag tayo magdala ng kapighatian sa banal na Espiritu na nananahan sa atin bilang mananampalataya. Kaya, di ba, tayo may panalangin, Lord, huwag mong hayaan na ang puso ko ay magkaproblema. Amen. Mayroon pa dyan sa Psalms 54, create in me a clean heart, O God, and restores your Holy Spirit within me. Sabi niyo, likhahan mo ako ng isang pusong malinis, Panginoon, at i-restore, panumbalikin mo sa akin ang aking espiritu. Minsan nawawala tayo sa tiyempo, di ba? Nawawala tayo sa align. Amen. So, hindi natin maiwasan dahil nga sinasabi, we are human. Nasa laman, tao lang tayo, nagkakasala, pero lagi nating tatandaan, there is a conviction of sin which is the Holy Spirit. Amen po. Most intimate part of our life. Amen. So sabi nga, it highlights the personal transformative presence of the Holy Spirit within us rather than just using abstract theological term. So ibig sabihin, so yung bahagi, yung dakilang bahagi ng buhay natin na kung saan, iyan yung highlight sa presensya ng banal na Espiritu sa atin. Yung puso natin, dahil yan ang lugar ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa Galatians 3:13-14, Christ redeemed us from that self-defeating, cursed life by absorbing it completely into Himself. Amen. So, sa Ephesians 3:13-14, ang sabi dyan, I beg you then not to be discouraged because I am suffering for you. It's all for your benefits. So sabi dito, kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag na kayong panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko lang alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ayan, so sabi ni Paul sa atin, amen. So, ang Diyos ang nagligtas sa atin. Siya yung tumubos sa atin. Amen. Kaya wag natin siyang bigyan ng problema. By dying on the cross, He dissolved the curse so that everyone can receive God's life in spirit by believing. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ dun sa krus ng Kalbaryo, natunaw yung sumpa sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At tayo, para matanggap natin yung buhay na nagmumula sa Diyos at ang Kanyang Espiritu sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, lagi natin yan tatandaan. Kaya lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi kapag wala ang salita ng Diyos, hindi natin makikita talaga ang katotohanan. Kaya wala tayong preno. Gawa na lang ng gawa ng kasalanan. Akala nila, masarap yung kasalanan, ayaw bitawan. Kasi wala pa silang preno sa kasalanan. Kaya kung gusto mong magkaroon ng preno na makagawa ka ng kasalanan, tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. I-desire mo, nasain mo, Holy Spirit, dwell in my heart. Meron niya niyang kanta na mamuhay ka, Panginoon, mamuhay ka sa buhay ko, manahan ka sa puso ko.
Amen. So, dapat ganun tayo. Ganun dapat yung ginagawa natin para hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Alam na nating kasalanan. Wala pa ring preno. Kasi hindi namumuhay at hindi nabubuhay sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. So, ini-emphasize sa atin na ang kalayaan at ang pagpapala ng Panginoon, ito ay dumarating sa pamamagitan ng ating pananampalataya at Kanyang biyaya. Amen po ba? Hindi ito dumarating sa atin, hindi natatanggap ang kalayaan sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa kung ano yung batas. Amen po ba? Dumarating ito sa pamamagitan ng pananampalataya natin at sa habag ng Diyos para tayo'y makalaya. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? So lagi nating tatandaan, dapat meron kang conviction of sin. Kasi kapag wala kang conviction, isa man lang yun na matandaan mo ngayon sa mensahe ngayon linggo, dapat may conviction ako, hindi ako makagawa ng kasalanan. Kasi kapag wala kang conviction, kahit nakikita ka na ng mga kapwa mo mananampalataya na gumagawa ka ng kasalanan, okay lang sa'yo dahil wala ka kasing conviction. Walang nagpepreno sa'yo. Kaya papasukin mo ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo nang sa ganon, mula sa kaloob-looban mo, ang magfo-flow, ang lalabas yung bunga ng Espiritu sa buhay mo, yung pagbabago. At sa kaloob at sa labas naman, makikita mo naman para magamit ka sa iba. Kapag ang Espiritu ng Diyos namumuhay sa atin, nagagamit tayo para sa iba. Pero kung gusto mo magpagamit at hindi mo naman tinatayuan yung conviction sa'yo na huwag ka nang gumawa ng kasalanan, hindi ka magagamit. Lalo na kapag kakilala ka, lalo na kapag kapitbahay ka, kapitbahay mo, yung paglilingkuran mo, maglilingkod ka sa akin, mananalangin ka sa akin, ikaw nga mismo, hindi ka pa nababago. O kanino ngayon yung impact? Sa atin, sa inyo. Amen po ba? Kaya nakita nung tao, dahil nga yung tao, nasanay na sa kanya, na nakikita siya laging namumuhay sa kasalanan, akala niya, Holy Spirit dwells in us. Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, maraming salamat for giving me the wisdom para ma-deliberate ko, Panginoon, itong mensahe mo. Lobin mo na mayroon kaming nakuha na mabuti sa aming mga buhay, may apply namin ito at mapamuhaya namin about the Holy Spirit. Holy Spirit dwells in our lives. Salamat po, O Diyos. Wala kang ang katulad. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.